Hello, magandang gabi. So, shout out muna tayo, no? Shout out Chocadol. Sabi, Boss Bungo, bakit? Bakit po ganun? Kahit nagsasalita pa lang at walang ginagawa si Kuya Red, nakakainis na. May mga ganun tao talaga, no? Z-Ray Mans Reyes. Hello, shout out. Well Ed Valin. Wally D. Valin. Hindi ko kasi alam pag magpapa-shout out kayo, sir, yung name nyo, i-comment nyo rin, ha? Kasi mahirap basahin itong tags, eh. Yung at ano ba yan, Walid ba yan? Or Whale Ed Valin? Walid Valin? Or paano basahin yan? Shout out boss mo, PCCP Tech from Saudi Arabia. Saan po nabili? Pang airsoft po ito. Hanapin nyo po sa mga nagbebenta ng airsoft, meron nito. Meron nga nito walang paint eh. Yung plain black. 'Di ba? Sa airsoft. To, walking in Japan, tara na. Magandang gabi, alam mo galing mo po, Diyos ko. Gusto kita lagi panoorin. Lagi kita inaabangan. Ingat kayo. Mga kaibigan ko po dito sa Japan, lahat sila nanood. Tinanong ko kung ano yung mga name ng kaibigan nito ni Ma'am eh. Ang name na mga kaibigan ni Ma'am ay sila Linda Ira, Christina Norica, Norica, Aya Karen, Iza, Lynn, si Madam po. Thank you. Sino yung Madam? Shoutout sa inyo taga Japan. Shoutout mga taga Japan. Salamat nagtsatsaga kayo sa akin. So, balik tayo dito. No? Sino pa ba magpapa-shoutout dito? What do you mean karnal? Ano yung karnal? Loco Kamo, hello. Si Jamir. Always watching from Calamba, Laguna. Oy, shout out ha, Jamir. Si Sir Jefferson sa Victory Liner Pasay. May biyahe bang ano dyan? Ano yung biyahe nyo ng Victory Liner? Paki-comment nga. Sa norte ba kayo? Biyahe. Sir Martsan, hello. Knock. Winston Camero, hello. Si Kid. Parang familiar sa akin ang mukha nito ni Kid. Sir Bungo from Taguig City. Shout out din, sir. Hello, sir. Hello, Ming. Ito na shoutout ko na to si Z-Rayman Zireyes eh. Lin Tamori, hello. From Hiroshima, Japan. Pwede na palang tumira doon, ano? Roldan de Guzman, hello. So, meron pang nagpapa-shoutout dito sa inbox ko naman. Dito na kita isi-shoutout, sir, no? Si Sir Draco Narca. Tapos yung girlfriend niya daw na si Darlene Docena. Si Ma'am Darlene Docena. Hello. Taga saan kayo? Salamat, sir. Tapos, si Ma'am Lay, no, nabati ko na. Birthday kahapon. Ma'am Lay Balboa. Pizza at cake daw yung handa niya ng birthday niya. Gutom ako. Joke lang ha. Tapos si Sir Eric Moreno, shoutout din. Nag-request siya sa akin ng video, kaya lang bukas ko parereakan. Panghapon yung video niya eh. So, ito, sinubmit ni Sir Draco Narca. Shoutout daw uli doon sa girlfriend niya na si Ma'am Darlene Docena. So, ito yung magandang gabi bayan video ito. Itong sinend sa akin. Ano kayang to? Ang topic na ito ay Campus Horror, UP Los Baños. Talagang haunted daw yan. Kahit nga yata yung UP dito eh. Kasi nung papunta kami ng Marilake,
Nadaanan yan, nadaanan namin yan eh. Yung driver namin na kasamahan nila Sir Ed, naikwento daw, sa UP kahit daw dun sa ano-ano lang, dun sa tabi-tabi lang dun. Haunted daw, di ba? Pero, one of these days siguro, try namin puntahan. If, bibigyan ng pagkakataon, no? Anyway, play natin to. Bayan, isa ang University of the Philippines sa Los Baños, Laguna. Classic na classic, ano? Pag Noli Di Castro. Iba-iba style nila eh. Nila Noli Di Castro. Parang ang rip-off na lang nito si Corina Sanchez eh, no? Kaya lang, outdated na yung style ni Noli Di Castro. Kailan ba ito in-upload? November 1, 2014. Pero feeling ko Magandang Gabi Bayan mas luma pa to eh. 'Di ba? University of the Philippines Los Baños is one of the oldest school campuses in the country. It has witnessed one of the darkest parts of our history, the World War II. It is also the home of some ghosts who were never able to go away to that place where they died. Sa mga sinaunang pamantasan na naitayo sa Pilipinas. Kaya naging outdated ng style ni Noli Di Castro kasi iba ang atake ng KMJS eh, no? Papupuntahin yung mga spiritista, then paatakihin yung mga skeptics. Bibigyan ng balancing analysis. Ang Magandang Giba more on kwento eh. 'Di ba? Tapos hindi sila masyadong nag-aano ng side ng mga skeptics. Palaging pabor dun sa kwento nila. Noong taong 1909, mayaman sa kasaysayan, saksi ang universidad sa isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng ating bansa, ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya't hindi nakapagtataka na sa loob at paligid nito ay may mga gumagalang kaluluwa na hindi na nagawang makaalis sa lugar na kinamatayan at patuloy na sumisigaw ng katarungan sa mga estudyante dumadaan. Isa ang Baker Hall sa mga gusali sa loob ng campus na madalas pagparamdaman ng mga kaluluwang tila dumadaing pa rin hanggang sa kabilang buhay. Kasi from history, yung area ng UPLB na yun is concentration camp yan dati. Dahil din sa angking third eye, dito niya mapapatunayan kung ang madilim na nakaraan ng Baker Hall ay siya rin kasing itim na mga kaluluwang naiwan dito. Di ako, upo na ako, sige, saan nyo nakikita? Turo sila. Pasok din na, sige, meron yan. Ayan, nagulat daw sila, bigla akong tumayo, parang bigla akong gano'n, tapos naglakad ako papunta doon. Dulo yun sa taas. Mga third window. Yung nakita akong lalaki. Pero basta nakatingin siya sa akin. May item. Tapos nakikita ko lang yung mata niya. Parang mapula. Malaki siyang tao. Walang, weird nga nun. Kasi kapre? Malaking tao eh. Madilim. Pero I can see the outline ng katawan niya. Subalit, hindi doon natapos ang pagpapakita sa kanya. Tamang luma na eh, no? Di ba? Sino nakaabot ng ganitong TV? Siguro may na kayo, may apo na kayo, no? Or yung anak nyo nasa college na. pag naabutan nyo itong ganitong TV. Ako naabutan ko flat screen na eh. Hindi ko na naabutan yung ganito. Subalit, hindi doon natapos ang pagpapakita sa kanya ng mga tila galit na kaluluwa. Dahil maging sa hindi akalaing lugar ay nagpapakita rin ang mga ito. Kasi doon sa chapel, merong mga rooms doon na yung mga organizations pwedeng mag-meeting doon. Magpipray yata kami noon eh. Siguro mga 7:30 ng gabi. Subalit di pa man nauusal ang kanilang dasal sa pasilyo ng kapilya ay may tinig na naririnig na si Aiza. Yung para bang may
bumubulong or nagsasabi na tumingin ka dito, tumingin ka dito. Hindi mo pigilan. More on kwento sila dati, no? Yung hindi siya verifiable. Kasi ito mga kababayan ko, yung mga experience kasi na ganito na may nakita ako, may parang bumulong. Ano pa ba yung may narinig ako, 'di ba? Yung mga ganyan kasi hindi naman verifiable yan kung totoo o hindi. O let's say kahit pa sabihin mo totoo talaga na naramdaman niya 'yon. Naramdaman niya 'yun pero hindi mo mabe-verify na yan ay paranormal talaga. 'Di ba? Wala naman talagang makukuhang proof diyan. Let's say syempre sabihin na natin honest naman siya na-experience niya talaga na may parang bumulong. Hindi ba pwedeng imagination niya lang 'yon? Or naaluminigan niya lang, parang auditory pareidolia. Sometimes ganito, pagka, ano ba yung meaning ng auditory pareidolia? Ganito, for example, may hangin na biglang biglang nag-breeze na hangin. Lumakas ganon. Sometimes pagtatama sa tenga mo yun, yung gaganon. Then, ang pagkakarinig mo doon, sumutsot. 'Di ba? Sinisumutsot. Totoo naman na may narinig ka. Pero yung pagkakarinig mo na sumutsot ay hindi naman sutsot talaga yon. Or, halimbawa, pusa, na may narinig ka na, tapos, iisipin mo, may umiiyak na bata. Yung parang, nami-mistaken identity mo yung tunog. Yun ang auditory pareidolia sometimes. Hindi naman sinasabing sinungaling ka dahil iba yung narinig mo. Nangyayari naman talaga yan, na may narinig ka na parang yun, pero hindi naman. Yun kasi ang mga dapat nating isipin pag paranormal. Katulad nung kagabi, may nag-comment sa akin, shoutout sa iyo, sir. Sino, ano ba name ni sir? Tinan ko nga. Ano ba yun name? Para ma-shoutout naman kita. Si Sir... si Sir JC, ano name nito ni Sir? JC Jar Erbing. Sana tama yung yung may profile pic na camera. Tama ba yung pagkakasabi ko ng name mo, Sir? Baka mali Sabi ganun sa akin, wala ka na ata pinaniniwalaan. Sabi niya sa akin. Meron naman. Kaya lang, tandaan nyo, ang paranormal kasi ay napaka-rare talaga niyan. Napaka-rare talaga ng paranormal. Hindi yan madali makuha. Ang evidence na meron. Sometimes nga, kahit evidence na nakuha mo, maaring ngayon, akala mo paranormal. For the next 5 years, madedebunk pala Marami nang nangyaring ganyan. Na na-debunk, for example, yung 'di ba, yung spaceman, yung may nakunan sa likod niya na 50 years na akala nila totoong alien yung nakuha. Then madidebunk. Parang yung muka din sa Mars, 'di ba? May nakitang muka sa Mars nung 1970s. Then nung early 2000, nung pinadala uli yung Mars na may high definition camera, nakita nila formation lang pala ng bundok 'yon. Hindi siya mukha talaga. I mean, masyadong rare. Kumbaga kung bibigyan mo ng possibilities, kung i-rate mo siya, siguro out of 100%, ang mga evidence na medyo mukhang paranormal dyan, nasa 5%. At yung 5% pa na yon, hindi pa confirm yon na paranormal. Mga unexplainable pa lang yon. Doon sa 5% na yon, sasalain pa uli yon. Sobrang hirap mag-determine ng paranormal talaga. Kaya nga ang pinopromote ko kasi dito, wag tayong auto-paniwala. Kasi mga kababayan ko, pagka ang ugali natin pag may pinakita sa atin, naniwala agad tayo. 'Di ba?
Alam ko naman na ano yan, hindi mo naman makokontrol yan eh. Lalo na kung may bias ka sa isang bagay. 'Di ba? For example, no, crush mo yung nagsabi na may nakita ko white lady doon. Siyempre sa pagiging bias mo at crush mo yung nagsabi nun, pwedeng maniwala ka agad eh. Or sa isang tao na nanay mo, lolo mo ang nagkwento, maniniwala ka doon. Nandun pa rin kasi yung bias nun. I mean, ibig ko sabihin, ang pinopromote ko dito, yung ayoko lang ba yung dumating yung time na makwentuhan lang tayo, ay naniniwala agad tayo sa isang bagay nang wala pang proof. 'Di ba? Minsan nga binaliktad ako ng bobo diyan eh. Sabi nga, ikaw nga naniniwala ka na peke kahit wala pa daw akong proof na peke 'yon. Ba't ako hahanapan mo ng proof na peke? Ang hahanapan mo ng proof, yung nagdideklara na totoo. So meaning, kailangan paniwalaan muna natin until such time na ma-prove na peke. Ang bobo mo naman nun. Madali ka namang mabubudol pagka ganon. Kaya nabubudol ang tao dahil sa attitude na ganon. Yung maniniwala ka muna, saka ka na lang hindi maniniwala kapag napatunayan ng peke. Kabubuhan naman yun, di ba? Mas maganda yung wag ka munang maniniwala until such time mapatunayan na totoo talaga. Di ba? May mga pilosopo na naman magsasabi diyan. Paano ika-ang Diyos? 'Di ba? Huwag niyo kukumpara ang Diyos sa sa mga nakunan sa videong multo. may sariling faith para sa Diyos. 'Di ba? Pero yung pag ganito, halimbawa, napagkwentuhan lang na may ganito, may ganyan. Pwede mong tingnan, 'di ba? Pwede mo suriin, pero syempre, wag mo munang ibibigay yung sarili mo na talagang totoo. Kasi ganito yan, men, paulit-ulit ko sa sinasabi. Mas nakakahiya yung todo paniwala ka, then na-prove na hindi pala totoo, kesa sa hindi ka naniniwala, tapos mapuprove na totoo pala. 'Di ba? For example, ako hindi ako naniniwala diyan, hindi ako naniniwala. Then napatunayan na totoo. Okay lang 'yun. Totoo pala. So nagkamali pala ako, akala ko kasi peke. Pero ang pangit naman kung paniwalang-paniwala ka, bigla na patunayan na hindi totoo. Ibig sabihin uto-uto ka nun. 'Di ba? Yun lang naman ang pinopromote ko dito. Now, kayo, kung naniniwala kayo sa mga video na nire-reactan ko, go ahead. Karapatan nyo po yun. Never ko sinabi na sakyan nyo tong sinasabi ko. Nagkataon lang na nanood kayo dito sa channel ko, kaya ang maririnig nyo dito, yung point of view ko. Huwag kayong ma-offend kapag hindi ako naniniwala, dahil karapatan ko yun. Katulad nyo, karapatan yung maniwala sa isang bagay. Hindi ko kukunin sa inyo doon. Huwag nyo rin kunin sa akin yung karapatan na yon, na hindi ako naniniwala. Nagkakaintindihan tayo. Kasi sometimes ang tono ng iba sa akin, lahat naman sa'yo peke. Ngayon? Di paniwalaan mo. Bakit nakaka-apekto ba sa buhay mo pag hindi ako naniwala dyan? Kung ako nga hindi ako na-apekto pag naniwala kayo dyan eh. Maniwala kayo dyan. Gusto nyo pa, padalhan nyo pa ng pera yan eh. Hindi ko naman pera yung pero itong sinasabi ko para lang ito sa mga willing makinig sa akin. Just in case, may matulungan man ako, isang tao na napabago ko na mentality or 2 tao, okay na yun. 'Di ba? Pero kung sasabihin, pipilitin ko kayo na makisabay dito sa pag-isip, hindi. Kalayaan nyo kasi yan eh. Choice nyo din kung pakikinggan nyo ko. Anyway, tumagal na. Ni Aiza na huwag makinig sa tinig at labagman sa kanyang kalooban ay tumama ang kanyang paningin sa pinagmumulan ng tinig. Ganun pa rin yung expression ng mukha niya. Galit siya. Yung babae na yun. Naka-black siya na long, parang gown. Tapos mahaba yung hair niya. Takot na pilit iniwasan ni Aiza ang nanlilisik na titig ng babaeng itim at nakisali na lamang siya sa pag-awit ng mga kasamahan. Subalit, unrealistic yun eh, no? Nakita mo na, ba't hindi mo sasabihin na may nakita ka talaga? Bakit hahayaan mo lang, di ba?
na naman parang tumingin ka dito. Parang ayun na naman siya, tumingin ka dito, tumingin ka dito. Nandun na siya sa may window. Ganun pa rin yung expression ng mukha niya. Galit siya. Pumikit na yata ako. Pero nararamdaman kong nandun siya. Yung parang kinikilabutan ka, yung nagtitindigan yung mabalahibo mo na. Tsaka mabigat. Mabigat yung feeling. Matinding takot na katulad din ng kay Parang ganyan din ako noon sa Clark eh. Aiza ang naramdaman ni Maui Cabrera, dating estudyante sa UPLB, isang gabi noong 1996. Galing akong yung engineering namin. Shortcut kasi yan eh. Galing Philly Drive, may shortcut doon. Hanging bridge. Talagang medyo gubat-gubat pa noon. Hindi ngayon ba, medyo gubat-gubat pa ba dyan? Sa mga taga Los Baños dyan? Diretso ka doon sa main road ng UP. Mahigit na sa kalahati ang nababagtas ni Maui na haba ng tulay nang bigla na lamang humarang sa kanyang harapan ang isang matanda. Kita mo yung mata. Yung mata niya parang yung black, tapos black lang halos lahat. Black yung shape niya. Tapos yung features niya parang sumatanda na talaga. Nanlalambot man ang mga tuhod ay pinilit pa rin ni Maui na maglakad sa gilid ng tulay. At nang malampasan ng matanda, dito na siya kumaripas ng takbo. Unrealistic yung mga istorya dati, no? Kaya sometimes, hindi ko masisi yung mga nagbubulgar na yung ganito na dinadagdagan na lang nila ng betchin yung mga kwento. Hindi ganito yung mga ngayon eh. Yung mga uri. Talagang yung magandang gabi bayan nung araw, pure fantasy lang talaga eh. Kung meron man totoo doon sa kwento ng magandang gabi bayan, siguro inspiration na lang yung kukunin nila. Tapos yung the rest, gagawa na lang nila ng betchin. Dadagdagan na lang nila ng betchin. Parang ganito, no? Sino nanonood ng mga ng mga action movies nung 90s? Yung mga buhay ni Epimaco Velasco. Ano ba yun? Yung mga, basta mga, di ba uso yun? Yung mga buhay ni Colonel Billy Bibit. Di ba yung mga nagbabarilan sila, tapos yung nagtatalunan, di ba? Pagka hinahagisan ng granada, nagtatalunan. Alam naman natin na majority ng mga yon ay for cinematic purpose lang. Parang yun na nakikita ako dito sa MGB eh. Meron mang bahid ng katotohanan yung kwento, pero ine-exage nila. Meron nga nag-viral dyan, di ba? Yung kinontent ni TCP. Yung sa KMJS daw, na sobrang OA ng reenactment. Na may mga pagapang-gapang pa sa sahig. Tapos yung pala lola lang na gusto maging peaceful yung kung ano ba yun? O lola na gusto lang magbigay ng guidance sa apo niya. Sometimes, ginagawa na lang talaga yung mga ganitong bagay at marirealize mo yan pagka naging outdated na yung style. Kasi sa Ayotsu gusto mo pagdating kasi ng mga susunod na panahon, tumataas na yung standard ng mga viewers eh. Kasi makikita mo ito during the 90s. I believe 90s ito, no, tong Magandang Gabi Bayan. Tumatalab pa sa atin yung kwento-kwento na ganyan eh. 'Di ba? Pag may nagkwento na, oy, may white lady. May doon, may nagpakita. Tumatalab pa sa atin yung mga ganitong bagay dati eh. Pero ngayon, ni-raise ng KMJS yung standard eh. Hindi na uubra do sa kwento-kwento lang. Meron ng debunking na nangyayari. Halimbawa, nag-start yan doon sa yung halimbawa may kababalaghan na nangyari, may papadalang psychic. Let's say si Ana de la Cruz o si Sir Ed Caluwag. Dati doon lang early 2000, ganun lang yung nangyayari. Then
nag-cross tayo ng 2015 pataas, hindi na lang psychic ang pinapadala, pati yung mga experts na rin. Yung mga nagsusuri na rin. Para may dalawang side na titingnan. Isa sa spiritual, isa sa scientific. Nung 90s, ganyan lang kwento lang talaga satisfied na yung mga nanonood Pero ngayon kasi matatalino na yung mga nanonood. Hindi na hindi na bumebenta ito. Bumebenta man ito sa mga yung gusto lang makarinig ng kwento, ganon, di ba? Hindi na siya. At nitong Biyernes ng gabi, habang ine-edit ang reenactment ng mga kwentong kababalaghan sa loob ng UPLB, biglang napansin ng grupo ng MGB ang isang maitim na hugis taong nakuna ng kamera. Tira natin na natin tong itaas natin yung quality. Pataas na na. Oo nga, no? Ang nakapagtataka dito, bukod sa 10 oras na ng gabi ang ginawang reenactment upang makasigurong walang ibang tao sa paligid ng Baker Hall, ay itim pa rin ang kulay ng nilalang sa kabila ng ilaw na tumatama dito. At ito rin Pero tinatamaan siya ng ilaw diba? Kadalasan kasi ng i-enhance ko dito. May enhance pa ba dito sa akin? Filter. Nakikita ba ng maayos? kulay ng nilalang tao sa paligid ng Baker Hall ay tingnan nga natin dito. Ito yun Ito yung tao. itim pa rin ang kulay. Naglalakad siya. Oo nga may nakuha na. Alisin ko nga yung filter. Baka mas malinaw pag walang filter. Alisin natin color correction. Sa kabila ng Baker Hall ay itim pa rin ang kulay ng nilalang sa kabila ng ilaw. Pero may narinig kasi akong kwento sometimes na sila rin ang gumagawa niyan during the 90s. Sabagay, sa movie naman yung narinig ko. During the 90s kasi, sa movie, lalagyan nila ng ng Easter egg. Para alam mo, napahypen panoorin yung mga Ginawang reenactment. Who knows, no? Upang makasigurong walang ibang tao sa paligid ng Baker Hall ay itim pa rin ang kulay ng nilalang sa kabila ng Kasi madilim yun yung nilalakaran kasi madilim. ilaw na tumatama. Ayan yung naglalakad na yan. Hopefully makuha nyo, kasi nilalagyan ko ng filter lalong hindi siya nakikita Pero, kung akong tatanungin nyo, ito na naman, kukontra na naman ako, Yung sinasabi nilang siniguro nila na, na walang tao dun sa lugar, hindi mo naman make sure yun Tsaka madilim talaga doon sa lugar. Gagalit ba kayo sa akin? Tsaka madilim talaga doon sa lugar. Parang siya possible na tao din talaga yon. Hindi naman exclusive yung lugar na yung sa kanila lang Kahit pasabihin mo na, hindi, make sure talaga namin na walang tao doon. Magkakaroon ng tao doon kung yung lugar ay public. 'Di ba? Walang ibang tao sa paligid ng Baker Hall ay itim pa rin ang kulay ng nilalang sa kabila ng ilaw na tumatama dito. At Kasi naglalakad talaga siya, 'Di ba? Well, malay mo naman, totoo naman. Pero kung gut feeling ang pag-uusapan, tabla lang tayo yung mga naniniwala na totoo to, tabla lang tayo Dahil naniniwala kayo dito, hindi rin naman kayo sure kung totoong multo yan. Ako hindi ko rin naman sure kung totoong multo. Kaya lang, kailangan natin mag-take ng side. Sa side ako ng hindi siya multo. 'Di ba? Now, kung maniniwala kayo multo rin ang to, sinasabing nakikita ng mga taong nakapanayam ng MGB.
Yung ano na yun. Ulit nga. Siguro naman di na ako copyright nito. Saglit lang naman. Ng Baker Hall ay itim pa rin ang kulay Ayun, oh. ng nilalang sa kabila ng ilaw na tumatama dito. At Define siya no? Tao talaga siya naglalakad, nakikita mo yung hakbang ng paa eh. Ang tanong na lang kung multo yan o hindi. Feeling ko hindi yan multo. Tao talaga yan. Diba? Now, kung sa di malamang dahilan, mapatunayan nilang multo yan, di multo. Diba? Kasi alam nyo, lahat ng paranormal ganito, no? Lahat ng paranormal na nakukuha kasi sa mga videos, o kahit anong paranormal, by default, ito sinasabi ko uli, by default, fake lahat yan. Kahit mga deklarasyon ng mga psychic, nila Ma'am Ana de la Cruz, nila Jay Costura, nila Sir Ed Caluwag, nila Sir, fake lahat yan by default. Lahat yan fake. Kasi hindi yan normal eh. Hindi siya sinusuportahan ng science eh. However, trabaho nila na i-prove sa atin talaga na yan ay kung ano yung tinuturo nila. Pero kung re-relayan lang natin itong video, inconclusive ito. Binibigyan lang tayo ng kalayaan na saan tayo pwede nyo sabihin na totoong multo talaga yan kasi itim na naglalakad eh. Totoo nga naman itim na naglalakad. Yung pagka-itim niya ba, imposible bang ma-achieve yun ng totoong tao pag naglakad din sa isang madilim na lugar? Iitim din ng kahit sinong tao pag naglakad sa maitim na lugar eh. Hindi siya sapat na reason para paniwalaan mo na ito yung multo dahil lang itim. Eh talaga namang itim ang maglalakad yan dahil madilim yan eh. Di bali sana kung maliwanag yan lugar, nakita mo naglalakad yan, pure black talaga. Yun pwede. Di ba? Pwede kang tumaya dyan na 100% paranormal talaga. Pero dahil maitim din ang lugar, may naglalakad na hindi makita, sasabihin mo multo na. Pwede naman, 'di ba? Kaya lang kulang yung proof mo nun. Kasi pwedeng i-duplicate 'yan eh. 'Di ba? Kung ang environment mo ay madilim din ang makukunan mo. Kaya tao pa 'yon umulto. 'Di ba? Pero at the end of the day, kayo pa rin ang magde-decide kung paniniwalaan nyo hindi. Ha? Wag kayo makikidala sa akin. Ako sinasabi ko lang. Now, kung nakita nyo na ang sinasabi ko ay may katwiran, nasa sa inyo na yon. Kung wala at paninindigan nyo pa rin at totoo yan, edi go ahead. Yun lang po, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.